Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 11 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghaganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, hinalikan ni Fujinomiya si Makabe sa lips. Ituloy natin ang kwento. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalaman ni Makabe kung ano ang pakiramdam ng mahalikan sa labi ng isang babae. Natauhan naman si Makabe at tiningnan si Fujinomiya na namumula na ang magkabilang pisngi. Tinulak ni Fujinomiya si Makabe sa kama, ngunit nag-aalala si Makabe na baka mahuli sila ng bodyguard ni Fujinomiya. Sumagot naman si Fujinomiya na wala ang kanyang bodyguard buong araw dahil naka-duty ito sa kanilang mansion. Humiga si Makabe sa kama kagaya ng gustong mangyari ni Fujinomiya. Naisip naman ni Makabe na wala na daw kwenta ang kanyang paghehaganti kay Aki sa puntong ito ng kanyang buhay. Pumikit si Makabe at naalala niya ang mga pinagsamahan nila ni Aki. Naalala din niya ang mga masasakit na salita na sinabi sa kanya ni Aki noong nagtapat siya dito. Ngunit, nang ibabaw kay Makabe ang magandang muka ni Aki kaya binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa takot na baka kamuhiin siya ni Aki habang buhay, itinaas ni Makabe ang kanyang braso sa kanyang muka para pigilan si Fujinomiya na halikan siya ulit. Nagkwento naman si Makabe kay Fujinomiya ng kanyang mga mapait na karanasan noong bata siya. Ang mga kalarong bata ni Makabe noon ay lumalapit lang sa kanya dahil sa pera niya at hindi dahil gusto ng mga ito makipagkaibigan sa kanya. Sinabi din ni Makabe na ramdam niya na wala talagang gusto sa kanya si Fujinomiya kaya kailangan na nilang itigil ang ginagawa nila. Sinabi din ni Makabe na ramdam niya ang pagkakaiba ni Aki at Fujinomiya. Nagsorry si Makabe kay Fujinomiya at kinuha ang luma nilang picture ni Aki. Tinanong ni Fujinomiya si Makabe kung ang ibig sabihin ba ng pagtutol ni Makabe sa kanya ay mas pipiliin nito si Aki kesa sa kanya. Hindi naman sinagot ni Makabe ang tanong ni Fujinomiya at sa halip ay sinabing si Aki daw ang natatanging babaeng kailangan niyang paghigantihan. Naiwan naman si Fujinomiya na umiiyak sa kwarto habang iniisip ang kanyang kauna-unahang heartbreak. Kinabukasan, nagkita-kita sina Makabe para magpunta sa swimming pool na sinasabi ni Futaba. Magagalit na sana si Aki kay Makabe nang makita niya ang nakakaawang itsura ng binata. Mukhang kulang ito sa tulog dahil sa eyebags nito. Nagsabi naman si Makabe na okay lang siya kaya hindi na kailangan ni Shuri mag-alala pa. Sinabi naman ni Shuri na si Fujinomiya na lang ang kanilang hinihintay kaya naman napahawak si Makabe sa kanyang tiyan. Naisip tuloy ni Makabe na wag na lang tumuloy dahil awkward ang sitwasyon sa pagitan nila ni Fujinomiya. Hindi pa din daw siya ready na harapin ulit ang dalaga. Pagbalik ni Futaba, sinabi nito na hindi daw makakapunta si Fujinomiya dahil masama daw ang pakiramdam nito. Dahil dito, sinisi ni Makabe ang kanyang sarili dahil alam niya ang totoong dahilan kung bakit umatras si Fujinomiya sa lakad nila. Sa kabilang banda, tila ba nakakahalata si Aki at Yoshino na may nangyari sa pagitan ni Makabe at Fujinomiya dahil sa ikilos ng binata. Sa isang resort, makikitang nag-e-enjoy ang lahat, maliban kay Makabe na tahimik na nakahalumbaba sa may hagdan habang tinitingnan ito ni Aki. Maya-maya pa, habang kumakain ng ice cream ang lahat, hindi pa din mapigilan ni Aki ang kanyang sarili na tingnan si Makabe dahil sa ikilos nito. Pagdating ng hapon, kinausap ni Yoshino si Makabe habang patagong kumakain si Aki mag-isa dahil sa labis na kagutuman nito. Tinanong ni Yoshino kung anong nangyari kay Makabe dahil halata sa itsura ni Makabe na may problema ito. Nagsinungaling naman si Makabe at sinabing wala naman daw siyang problema. Biglang nagdatingan naman ang mga kasama nila kaya naputol ang usapan ni Makabe at Yoshino. Habang naglalakad sila pauwi, may isang sasakyan na tumigil sa kanilang tagiliran. Lumabas ang bodyguard ni Fujinomiya at tinawag ang pangalan ni Makabe. Tinanong nito si Makabe kung ano ang ginawa nito kay Fujinomiya kaya naman nagulat ang lahat. Sinabi ng bodyguard na nawawala daw si Fujinomiya at hindi daw nila ito makita kahit saang lupalop sila maghanap. Naalarma naman ang lahat. Sinabi din ng bodyguard ni Fujinomiya na iniwan lahat ni Fujinomiya ang kanyang gamot para sa kanyang sakit kaya naman labis ang kanyang pag-aalala. Nagulat naman si Makabe dahil hindi niya alam na may sakit pala si Fujinomiya.
Sinabi naman ng bodyguard ni Fujinomiya na sobrang bobo daw ni Makabe dahil hindi man lang nito nalaman na may sakit si Fujinomiya kahit palagi silang magkasama. Na-realize naman ni Makabe ang lahat-lahat, pati na ang totoong dahilan kung bakit laging may dalang gamot si Fujinomiya. Naisip ni Makabe na ayaw ni Fujinomiya na ipaalam sa lahat ang kanyang sakit dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya kaya nagpapanggap ito na ang mga iniinom nitong gamot ay mga vitamins lamang. Nagtanong naman ulit ang bodyguard ni Fujinomiya kay Makabe. Pinapaamin nito si Makabe na may ginawa itong masama kay Fujinomiya dahil alam niya na nagpunta ang binata mag-isa sa kondo ni Fujinomiya kahapon. Labis naman na nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Aki, na kasama ni Makabe kahapon. Nahihirapan tuloy magpaliwanag si Makabe dahil baka isipin ni Aki na kaya hindi siya makausap ng matino ni Aki kahapon ay dahil makikipagkita pala siya kay Fujinomiya. Naisip naman ni Makabe na ito ang perfect timing para umamin sa lahat ng nandoon. Sinabi ni Makabe na nagpunta siya sa kondo ni Fujinomiya kahapon para opisyal na tanggihan si Fujinomiya na makipag-date dito. Pinagtapat din ni Makabe na sinabi niya kay Fujinomiya na mas pinili niya si Aki kesa dito dahil wala siyang nararamdaman kay Fujinomiya. Sinabi naman ni Aki na mas importanteng makita nila si Fujinomiya kesa sa ibang bagay. Nagulat naman si Makabe dahil hindi siya pinansin ni Aki sa kabila ng kanyang mga ipinagtapat. Kinausap ni Aki ang bodyguard ni Yoshino at sinabing dalhin sila sa mga lugar na malapit sa kondo ni Fujinomiya para simulan ang kanilang paghahanap. Sinabi din ni Aki na sumama ang iba kay Makabe dahil mukhang alam nito kung nasaan talaga si Fujinomiya. Bumulong naman si Yoshino kay Makabe at sinabing hindi niya alam na nagpunta ang binata sa kondo ni Fujinomiya. Naiwan naman si Makabe mag-isa dahil lahat ng kaibigan niya ay sumama kay Aki. Medyo sumama naman ang loob ni Makabe dahil parang walang pakialam si Aki sa kanyang mga sinabi. Nagsimulang maghanap sina Aki sa mga lugar na malapit sa kondo ni Fujinomiya. Alam kasi nila na walang dalang wallet ang dalaga at mahina ang katawan nito kaya siguradong hindi ito makakalayo. Pumunta naman si Makabe sa school dahil wala na siyang ibang alam na lugar kung saan pwedeng magpunta si Fujinomiya. Nagulat na lang si Makabe dahil nakita niya si Aki na naglalakad papunta din sa school. Akala naman ni Makabe ay nananaginip siya, kaya nanigurado si Makabe kung si Aki nga ba ang nasa unahan niya. Nang ma-check ni Makabe ang molditang tono ng boses ni Aki, maging ang flat na dibdib nito, naging sigurado si Makabe na ito nga ang dalaga. Iniba ni Aki ang usapan at sinabing pareho ang nasa isip nila na si Fujinomiya ay nasa loob ng school. Sumang-ayon naman si Makabe. Nagulat naman si Makabe kay Aki dahil sobrang seryoso ito sa paghahanap kay Fujinomiya. Ang alam kasi ni Makabe ay hindi gusto ni Aki si Fujinomiya dahil sa ugali nito. Sumagot naman si Aki na kahit hindi niya gusto ang ugali ni Fujinomiya, nakikisimpatya siya dito dahil tinanggihan ito ni Makabe. Sinabi din ni Aki na masakit para sa isang babae na malaman na hindi siya gusto ng taong mahal nito. Hindi tuloy malaman ni Makabe kung paano magre-react sa sinabi ni Aki. Nainis si Makabe sa sinabi ni Aki dahil si Aki naman mismo ang mga nambabasted ng kahit sino mang lalaki na magtangkang lumapit dito. Gusto din itanong ni Makabe kay Aki kung alam ba nito na may nasasaktan itong feelings ng mga lalaki. Dahil dito, kinumpronta ni Makabe si Aki at nagtanong dito. Tinanong ni Makabe si Aki kung may naaalala itong isang batang lalaki na binigyan niya ng nickname na mukhang paa ng baboy. Gustong-gusto kasi ni Makabe sabihin kay Aki na siya ang batang lalaki na tinawag ni Aki noon na mukhang paa ng baboy para ay pamukha dito ang nangyari sa kanila noon. Ngunit, bago pa masagot ni Aki ang tanong ni Makabe, isang eroplanong papel ang tumama sa ulo ni Makabe. Lumingon sina Makabe sa pinanggalingan ng eroplanong papel at nakita nila na may ilan pang eroplanong papel na lumilipad sa ere. Na-realize naman ni Makabe na nasa rooftop si Fujinomiya kaya mabilis nitong pinuntahan si Fujinomiya. Malungkot na sumagot naman si Fujinomiya at sinabing naramdaman niya na pupuntahan at hahanapin siya ng binata sa rooftop ng school kahit anong mangyari. Dito na nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga bagong video uploads.